sa amin, O God. I pray, O God, na hindi to maging patungkol sa amin, but let this be all about you, O God. Right now po, Panginoong Diyos, malaya kayong makapasok sa buhay ng bawat isa sa amin. We honor you, O God. Purihin ka po, Panginoong Diyos. Gaya nga ng inawit namin, Lord, wala ka pong katulad. Wala po kaming mahanap, wala pa po kaming nakita na katulad mo. No one loves us like you do, O God. Wala po, Panginoong Diyos. Kaya ngayon, O God, maintindihan namin yun. Hindi lang ng isip namin, pero ng puso po namin. Lord, be with us today. We love you, God. We honor you. We give you all the glory, all the praises. Ito po yung aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede po tayong maupo. Yan. Sige po, yung mga naghahanap pa po ng upuan, marami po sa likod, dito rin sa harap. Pwede po tayong maupo. Okay, so welcome po sa bawat isa. Pwede po bang batiin niyo muna yung mga katabi niyo at sabihin niyo pong welcome sa SND. Okay, so welcome po sa bawat isa. Again, welcome to the Great Commission Christian Ministry. So kung ikaw ay first time ngayon, we're so glad that you're here. Lahat kami nagsasaya kasi nakasama namin kayo. And thank you kasi pinaunlakan nyo yung invitation sa inyo ng mga nag-invite sa inyo. So ngayon, welcome din sa mga kasama natin here at kasama natin online. So ngayon po, we are in the second to the last Sunday of 2025. So imagine po, next Sunday, last na yon, tapos 2026 na. And napakaraming ni-reveal sa atin ng Lord this year, simula sa mga series na meron tayo. Pero ngayon, pag-uusapan pa din natin is yung Building Legacy series natin. And 4 days to go, Christmas na. So reminder, ginagamit ko din tong time na to para i-invite kayo sa December 25. Makapunta po kayo at sama-sama tayong mag-worship because we know that Jesus is the reason for this season, which is ang Christmas. So ngayon po, nasa Building Legacy series pa rin tayo. And ngayon ang pag-uusapan natin is about remembering the legacy of love. So ulitin lang natin, di ba lagi nating napag-uusapan yung legacy. Pero kapag sinabing legacy, pamana yon. It is something na kunyari mawala ka dito sa mundong to, yun yung maaalala ng tao pag nawala ka. That's your legacy. Naintindihan po natin yon. So the legacy question, next slide. Ito yon. Kapag napag-uusapan ng legacy, ito yung tanong, how do you want to be remembered for? Kasi tanungin mo yung katabi mo, paano mo gustong maalala ng iba? Ayan, and of course, we have different answer there. Pero yun nga, when you die, you leave the earth, paano mo gustong maalala ng tao at ng mga susunod na henerasyon? So today, we will talk about the one who lives a legacy, but a legacy of love. So may naalala ba kayo na grabe siya magmahal, yun yung hindi ko malilimutan sa kanya, yung pagmamahal, yung pag-ibig niya na yon. So may ganun, di ba? Pero etong pag-uusapan natin is a person, man full of love, at ang iniwanan niyang legacy ay yung pag-ibig niya. Hindi to Santa Claus, hindi din to si Cupid na napag-aaralan natin sa subject natin. Yan. Pero this is real man, real God, full of love, and this is the Lord Jesus Christ. So yun yung re-remember natin today, yung legacy of love na iniwan ng Lord Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Pero 'di ba, ano muna ba yung love? How do you define love? Sige nga, tanong mo sa katabi mo, ano ba yung love? Ayan, so, di ba, parang anong uri ng pag-ibig itong naiwanan ng Lord? Paano to naging iba sa love na nararanasan ko from my parents? Paano to naging iba sa love na nararanasan ko from my friends? Ngayon, alam po ninyo, ang bawat isa sa atin, we are born to love and be loved. Lahat tayo dito, nilikha ng Lord para magmahal, pero para din mahalin. Hindi to naranasan ng magmahal? Sige nga, taas kamay. Siyempre, bawat isa sa atin. Sino man dito naranasang mahalin?
Ayan, kasi kinreate tayo ng Lord para magmahal at maranasang magmahal. Ngayon, ang love, it originates in God. Wala nang dot na yon. Love originates in God. In fact, God is love. Therefore, hindi pwedeng mag-exist ang love without the Lord. Pwede niyong tanongin, ate din, paano yung mga love na na-experience ko from my parents, love from my friends, ganyan. Love pa din yon. It's just, yung love na yan, ine-express lang ay affection, feelings, tapos walang solid foundation. Kasi yung love na yon, pag base lang siya sa emotion and feelings. For example, I love you because you make me happy. Pag hindi mo na ako napapasaya, di na kita love. I love you until you hurt me. Pag sinaktan mo ako, hindi na kita love. Get natin, ganun yung love ng mundo. Laging may kondisyon. Laging naka-base lang sa feelings at emotion. Pero, ang love na nagmumula sa Lord, hindi siya feeling. Love is a choice sa Lord. Pipiliin kang mahalin kahit hindi tayo kamahal-mahal. Love is unconditional sa Lord. Walang kondisyon. Hindi dapat maganda, dapat mabait, dapat matalino. Yan lang ang pasok sa pagmamahal. Yan lang ang makakaranas ng pagmamahal ko. Walang ganun sa Lord. And sa Lord, love is faithful and love is selfless. Ganun sa Lord. So ngayon, bakit natin pinag-uusapan yung kind of love ng Lord Jesus Christ? Because ang Lord Jesus Christ, na-remember siya for living a legacy of this specific kind of love. Ngayon, tingnan natin, the clearest display of God's love for us is in John 3:16. For sure, familiar tayo dito. Sabi dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mga kapatid, nandito man tayo sa church or kung ano na yung nangyari sa spiritual life natin, pero I want you to know na lahat tayo, we are all sinners and pupunta tayong impyerno. Yun po ang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Yung katabi mo, yung nasa likod mo, even ako, lahat tayo sinners, we will all go to hell. We are bound to perish. Eternal separation from God. Yun yung patutunguhan ng bawat isa sa atin. Patawa-tawa lang tayo, pero yun talaga yung patutunguhan natin. Pero, Jesus came. Ay yung sinasabi sa verse. Dahil mahal ng Diyos ang mundo, binigay si Jesus para tayong mga tao na papuntang impyerno, masishift yung patutunguhan natin. We will now go to heaven. Then came salvation. And ang salvation, hindi siya idea ng tao. Ang salvation, nagmula siya sa puso ng God. Okay? Therefore, love originated in God in His love for His people. Next slide. Sa 1 John 4, 9 to 10, this is how God showed His love for us, among us. He sent His one and only Son into the world, that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Ngayon, dito, shinow ng Lord yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Again, we will all go to hell. Yun yung patutunguhan natin. But thanks be to God, may Jesus, so that we can now go to heaven. And yun yung love ng Lord sa atin. Ang Lord, hindi niya pinaramdam or hindi niya in-express yung love niya sa atin through words, or kaya actions or law, in-express niya yon through a person. And that person is the Lord Jesus Christ. Okay po? So, bakit natin dinidefine ano ba yung love? Kasi po, in building your legacy, sino dito gustong mag-build ng legacy niya? Na merong maaalala sa kanyang mga tao pag nawala dito. Diba lahat po tayo meron? Pero kasi in building your legacy, it's critically important that you know the kind of love na ipapasa mo sa next generation. Nagigets mo natin yon? Kaya dapat gets natin. And if you want to know love, know Jesus. Kasi siya lang yung specific, siya lang yung totoong example of what love is. Ngayon, let's remember muna yung legacy na iniwan ng Lord Jesus Christ. The legacy of love, or the legacy of love na iniwan ng Lord. Sige po, next slide, ayan. The legacy of love, Jesus lives. Next slide po. First is the legacy of service. Pero mga kapatid, ang love ng Lord Jesus Christ, hindi lang para hangaan mo.
Na, ang sweet ni Lord. O kaya, grabe yung love ng Lord. Ang love ng Lord, it's not merely to be admired. It is to be imitated. Pag nalaman mo yung love ng Lord Jesus Christ, hindi lang for you na ma-amaze or mag-admire sa love na to. It is for you to copy that same love. Kaya pag-aaralan natin, ma-amaze kayo, grabe magmahal ang Lord Jesus Christ. Pag-aaralan natin. Pero ang goal natin, hindi lang ma-admire natin yung love ng Lord, but to imitate that. I want to love like that. Ganun yung kind ng love na ibibigay ko to other people as well. Okay, so next, ayun nga, first is the legacy of service. Ito yung love na in-express ng Lord Jesus Christ by putting other first. Ito yung uri ng love ng Lord na in-express niya by, yun nga, unselfish service. Tingnan natin sa John, and medyo maliit ba, pero sa John 13:4-5, so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. So paano daw naglingkod ang Lord Jesus Christ? Hinugasan niya yung paa ng disciple. Parang ano lang siya, parang okay, hinugasan yung paa. Pero alam nyo, etong time na to, bago ma-crucify si Jesus, bago siya mapako on the cross, ibig sabihin tomorrow, si Jesus, ipapako na sa cross. Ganon yung situation na to. And from the table, kung saan kumakain sila, tumayo siya. Ngayon, nung pagtayo niya, tinanggal niya yung outer garment niya, ganyan. Tapos nag-wrap siya ng towel sa ganto niya, sa waist niya. Tapos nagsimula siyang mag-kneel before sa disciple. Yung parang binaba niya yung sarili niya. Tapos in-start niya ng hugasan yung paa ng mga disciples niya. Before yung verse na yan, sige, balik mo sa 3. Knowing na He is Son of God, fully divine ang Lord, fully aware siya that the Father had put all things under His power. Yun siya, yun siyang Diyos. John 13:3 to, alam niya yan, pero sa mga next slide, ay sa mga next verses dyan, hinugasan niya yung paa ng disciples niya. Hinugasan niya yan. Alam niyo po, nung panahon ni Jesus, ang mga tao noon, naglalakad ng malalayong lugar sa mga mabuhangin na road. Open yung sandals nila, wala pang closed shoes ata nun. So naglalakad sila sa mga mabubuhangin, tas open yung sandals. Kaya easily, yung paa nila nako-cover ng mga dust, mud, ganun kabilis. Ngayon, sa kanila, yung culture nila, kapag may papasok sa bahay mo, ang gagawin mo, huhugasan mo yung paa or papahugasan mo yung paa. Much like offering water or food sa mga bisita natin. Di ba sa Pilipino ganon? Anong ginagawa natin para ma-welcome natin yung mga bisita natin? Bibigyan mo tubig. O tubig ka muna. Ano gusto mo? Juice o coffee? Di ba ganon tayo? O kaya may ano dyan, tinapay, pakainin natin. Pero noon sa kanila, sa panahon ng Lord Jesus Christ, ang ginagawa nila noon, papahugasan yung paa ng bisita. Pero alam nyo, kaya nga, di ba nung sa Luke 7:4, basta sa Luke 7, pinoint out ni Lord si Simon. Tapos ang sabi niya kay Simon na bakit hindi mo ginawa yung basic act of hospitality na hinugasan mo yung paa ko? Naalala niyo po yung verse na yun? Kasi ang nagugas pa ng paa niya, si Mary. Yung pinor niya yung oil, tapos yun yung nilagay niya. Pero si Simon, hindi niya hinugasan yung paa ng Lord Jesus Christ that time. Kaya nagtataka si Jesus, ba't di mo man lang hinugasan yung paa ko? Yun yung basic hospitality sa kanila. Pero di ba sabi ko nga, pag may papasok, kunyari may papasok din sa TGCCM, hugasan yung paa nila kasi pag-welcome yon. Pero alam nyo kung sinong naghuhugas? Hindi yung may-ari ng bahay. Ang maghuhugas lang ng paa, job lang siya ng mga mahihirap. Ang maghuhugas lang ng paa nung time na yon, lowest ranking servant. At pag sa mga Jewish, si Jesus, born siya into a Jewish family, considered humiliating yon. Pag naghugas ka ng paa ng isang tao. So, mga time na yon, ang nagugas lang daw ng paa ay mga Gentiles, or ibig sabihin hindi mga Jewish, tas ang nagugas lang ng paa, mga babae. Ganun lang, walang maghugas na lalaki at walang maghugas ng mga Jewish. But that time, the Lord Jesus Christ, ang ginawa niya,
hinugasan niya yung paa ng mga disciples niya, even though humiliating yon. At yun yung pagpapakita niya na kahit mataas siyang Diyos, kaya niyang magpakababa para sa pangalan ng pag-ibig. Kasi ganun niya shinow yung love niya sa mga disciples niya. And in Philippians 2, verse 6 to 7, sabi dyan, He made himself nothing by taking the very nature of a servant. So, ang Lord Jesus Christ, hindi siya nag-cling sa rights niya. Inempty niya yung sarili niya. And then next slide, yan, sabi dyan, service is about posture of the heart. Hindi siya about position. Sa pinakita ng Lord Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords, pero hindi niya ginawa yun or hindi siya kumilos according sa position na meron siya. Pero ang ginawa niya, hinugasan niya pa rin yung paa ng mga disciples niya. And yun ang service. So hindi siya according sa position, hindi siya according sa taas mo, ganyan. So, may makita kayo dito, mga cell leader, maglilingkod. Pag merong natapon dyang iced tea, una-unahan pupunta kay Kuya Nick para manghiram ng mop kasi siya yung unang magmamap dyan. You know, I saw pastor doing that. Ginawa niya yon. Nung time na may natapon dyan, pumunta agad siya, tas pinuwas. Kasi that's the service like the Lord Jesus Christ. That's the love like the Lord Jesus Christ. Paglilingkod talaga, even to the point of washing yung feet ng disciple mo. So ikaw bilang cell leader, kaya mo bang hugasan yung paa ng mga cell member mo? Hindi naman mangyayari, pero kaya mo ba? Kahit hindi pa siya nakapag-nail cutter, ganyan, kaya mo ba? Though hindi natin siya gagawin kasi hindi na siya yung way of pero ganong act, nahugasan mo yung paan ng disciple mo. Ganon ang Lord Jesus Christ. So again, next slide, service is about posture of the heart. Kung paano ang puso. Puso lang, hindi siya position. Hindi siya status, position. And next slide, ayan, Jesus shows us that love stoops low for the sake of others. That you're willing to bend down, you're willing to be like these lowly people, you're willing to be humble para sa mga taong to. So hindi nagmamatter ang status. Ang Lord Jesus Christ, pinatunayan niya na true greatness is found in humility. Pagpapakababa talaga. So walang pataasan. Okay lang kahit mababa ako, okay lang kahit little lower ako to dito sa mga taong to. It's okay. Sabi nga ng Lord Jesus Christ, sa isang room, meron diyang mga uupo sa table, tatabihan yung mga mayayaman, pero kapag pinili mong maupo dun lang sa sahig, makikita mo ko kasama mo ko sa sahig. Kasi hindi siya makikiupo dun sa mga matataas. Ganun ang Lord Jesus Christ. And ganun niya shinow yung love niya by putting other first. Mauuna ang iba. So therefore, we conclude that, next slide, to love like Jesus is to serve like Jesus. Ang tunay na pagmamahal ay ang paglilingkod sa ibang tao din. So, may we learn how to serve, mga kapatid. Alam kong lumaki tayo sa very convenient dapat lahat, dapat di tayo nahihirapan, ganyan. Pero when we learn how to serve, we're learning the heart of the Lord Jesus Christ. Yung simpleng kukuha mo ng tubig yung kasel group mo, ganyan. Anything na paglilingkod, makikita mo ang kinakopy mo, ang love ng Lord Jesus Christ. Kasi ganun siya. The greatest will be the servant. Ayan. Okay, so it looks like serving even no one notices. Kahit walang nakakakita, maglilingkod ako. Kahit hindi ako nakikita ng cell leader ko na nasa JNS ako at nagwi-win ng mga tao, okay lang. Kahit nasa INHS ako, hindi ako nakikita nila, pastor, okay lang. Kahit walang nakakakita, magsiserve ako. Okay po? And alam nyo, yung mga ministry natin dito, acts of service yon. Yung mga ushering team natin, yung, syempre, pupunta sila dito ng mas maaga, tayo 3 andito na, sila 2 andyan na para i-prepare ang mga upuan, para mag-prepare ng sarili nila dun sa likod. That's how they serve. Kaya ang ministry, kung gusto nyo mga kapatid, kung matuto sa paglilingkod, pasok tayo sa mga ministry and magagamit tayo ng Lord how to serve. Pero in our little ways, we can serve others. And that's how Jesus loved people. So ngayon, next, sabi dyan, so ngayon, ang legacy of service, ito ang tanong niya. Next slide. Am I willing to put aside my comfort and my pride for the sake of love? So willing ba ako natanggalin yung comfort ko, natanggalin yung pride ko para sa pag-ibig ko sa mga taong to? Even yung cell leaders, batak yan sa paglilingkod. Magchat-chat sa inyo, nakauwi na ba kayo? Magchat-chat sa inyo, ganun. Kaya,
if we really want to follow Jesus, learn humility through service. Maglingkod tayo mga kapatid. Doon natin makikita or mafa-follow yung love ng Lord Jesus Christ. So yan yung una, yung legacy ng service ng Lord Jesus. Next legacy naman, pagmamahal pa rin to. This is the love expressed by letting go of your offenses and extending grace to people. The legacy of forgiveness. Next slide. Yan, sabi sa Matthew 18:21 to 22, I tell you, not 7 times, but 77 times. Ba't ba ito sinabi ng Lord? Kasi si Peter, tinanong niya si Jesus. Sabi niya, Lord, ilang beses ba ako dapat magpapatawad? Kasi sa isip niya, that limited lang. Hindi naman pwedeng, pag ginawa nila ako ng kasalanan, unli na ba? Hindi ba ako pwede? Yung ganon, unli ba Lord? Ilang beses lang Lord, hanggang ilan lang. Sabi ng Lord, not 7 times, but 77 times. So, yung kumbaga parang ang sinasabi ng Lord dyan, next slide, and that's what I've learned, na in the kingdom, forgiveness ay hindi bilangan ng pagpapatawad, pero it is continuous. So, tuloy-tuloy siya. Sa kingdom ng Lord, if you're part of the kingdom of God, ang forgiveness hindi bilangan. O, nakadalawa na yun sa akin ha. Sa pangatlo mo, wala na, hindi na kita papansinin. Di ba? Minsan may ganon. Pero, sa Lord, ang tinuturo niya, ang forgiveness, hindi mo dapat bilangin. It's something that you continually give to people. And then, eto, tignan natin, yung isa sa most powerful na picture ng forgiveness, next slide, is seen at the cross. Ito, si Jesus, nakapako siya nito imagine, hirap na hirap. Tapos, nag-i-scorn pa or para siyang minamock ng mga kasama niya doon. Pero dito niya sinabi na, sa Luke 23 verse 34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa panahon na nakapako siya, sa panahon na inaasar siya ng mga tao, ang na-notice ko doon, take note, he did not wait for repentance. Hindi niya inantay na mag-repent muna bago niya sabihin, Father, forgive them. In that very moment, may offense. Meron siyang daladalang lungkot kasi inaaway siya ng mga taong yon. Pero that time, hindi siya nag-wait na mag-repent tong mga taong to. There and then, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Sometimes, we forgive pag nag-repent na. Kailangan magbago muna yung puso niyan para mapatawad ko siya. Pero ang Lord Jesus Christ, hindi niya inantay may magbago sa buhay. Hindi niya inantay na mag-repent at mag-sorry sa Kanya. Pinatawad niya agad. Can we do that? Can we learn from that? Kasi yun yung love na ginawa ng Lord Jesus Christ through forgiveness. Na kahit hindi pa nagsusorry, pinatawad na. And kahit andun pa yung offense, nagpatawad agad. Okay? Kasi ganun ang Lord Jesus Christ. We're not copying anybody. We're copying only Jesus. And if ganito magmahal si Jesus, we will do the same. Kasi that's how we remember the love of Jesus. And again, hindi tayo ma-amaze lang. Hindi lang natin i-admire yung love na to. We will copy this love. We will imitate this love. This is how we will give love to others. This is the same love that we will tell to the next generation. What we will pass to the generations. Okay po? So, next slide, sabi dyan, unforgiveness chains the wounded heart. Forgiveness sets it free. Kapag pansin nyo, kapag hindi tayo nagpapatawad, nakakandado at nakakulong yung wounded heart. Tapos kapag wounded ang puso, ang bilis gumawa ng ikalulungkot at ikagagalit at ikasasakit din ng kapwa. Di ba nga sabi nila, hurt people. Yung mga hurt yung puso, ang bilis din nilang mang-hurt ng ibang tao. Ganyan ang ginagawa ng unforgiveness. Pag hindi marunong magpatawad, yung wounded heart na chain. Pero ang forgiveness ang magpapalaya sa puso na nasasaktan. Forgiveness lang mga kapatid. So, ang practical expression ng pagpapatawad natin, choosing forgiveness instead of revenge. Instead na gagantihan mo, pipiliin mong magpatawad. Tapos, letting go of the need to win the argument. Ito mahirap to mga kapatid. Kasama pala siya sa forgiveness, that you will let go yung need mo para ipanalo yung argument na meron kayong dalawa. Hindi kailangan mapatunayan ko muna na tama ako, tas sige, tsaka ko lang siya patatawarin. But sometimes, forgiveness is letting go the need for you na manalo dun sa argument na meron kayo. Forgiveness looks like
prayer of blessing sa nakasakit sa'yo. Na ibe-bless mo pa kahit nasaktan ka na niya. Ang forgiveness then, it's refusing to allow yung bitterness na mag-take root sa puso mo. Hindi lang siya pinatawad mo na, okay na, pero bitter ka pa din. 'Di ba? Pinatawad mo na siya pero aloof pa din ako sa Kanya. Hindi ganon ang forgiveness ng Lord Jesus Christ. Ang forgiveness ng Lord Jesus Christ, hindi niya i-allow na yung bitterness magbubunga sa puso niya. That's forgiveness. Kasi dapat malaya ka na. Dapat wala nang something sa puso mo na nagkokos para maging bitter ka pa dun sa taong yon. Pag bitter ka pa, hindi pa fully forgiven. Kapag meron pang bitterness sa puso mo. Okay? So, and again, forgive over and over. Just like yung sinabi ng Lord Jesus kay Peter. Not seven times, but 77 times, sabi niya. And then, next natin. So, ito naman yung tanong. For legacy of forgiveness, ask, who am I still holding hostage in my heart? Sino pa yung ginagawa kong hostage or nakakulong pa sa puso ko ngayon? Sabi dyan, is God calling me to release them? Baka meron pa sa puso mo. Alam natin yung hostage, di ba? Pag may mga hostage taking, na hindi pinapakawalan yung tas merong either kutsilyo dito or meron ditong barel, tas takot na yung na-hostage, ganyan. Pero ang Lord, tinatanong sa'yo ngayon, so this is not something you'll just read and then okay. But this is a question for you to answer sa sarili mo. Na sino yung hino-hostage mo pa sa heart mo na dapat mo nang palayain at dapat mo nang patawarin. So yun yung gustong itanong sa'yo ng Lord because ito yung love ng Lord Jesus Christ, ang magpatawad. Next naman, legacy of compassion. Dito, ito yung love expressed by noticing and acting for those in need. Isa sa ginawang way ng Lord to express His love is His legacy of compassion. In Matthew 9, verse 36, sabi dyan, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nung time na to, sabi dyan sa verse, Jesus saw the crowds. Not as interruption sa daily agenda niya. So nakita niya yung crowds, pero hindi as daily interruption. Ano ba naman to? Marami pa akong gagawin. Andito naman tong mga taong to na nanghihingi ng pagpapagaling, nanghihingi ng kasagutan sa kahilingan nila. Hindi nakita ni Lord Jesus Christ as interruptions tong mga taong to. But He sees the crowds as people who are in need. So di ba minsan pag may makikita nga tayo mga batang nangangaroling dyan, itong mga batang to paulit-ulit na lang, ganyan. O kaya meron nang hihingi ng tulong, ganyan. Pero ang Lord Jesus Christ, hindi siya ganun tumingin sa mga taong kawawa. Ang pagtingin niya sa mga to with great, great compassion. Ang sabi, ang compassion daw, it is being deeply moved from within. So His heart broke for the broken, His compassion was not a feeling. Ito po yung isa sa major takeaway ko dito, na ang compassion, hindi siya feeling lang, na nakakaawa talaga siya. Tignan mo yung mama dun, no, ganyan. Hindi siya ganun lang. Pero ang compassion, it is a force that will lead you to act. Gets po natin, ang compassion, hindi siya nararamdaman lang, pero pinaramdam yan sa'yo ng Lord for you to take action. Kunyari, nakita mong kawawa naman yung tao, kunyari, nagka-brain aneurysm daw siya, ganyan. Tapos ikaw nakakaawa. Sige po, bye-bye po, ganyan. Pero kapag ang compassion, hindi lang siya feeling, pero it will lead you to act. It will be a force that will lead you to take an action. So you'll get something and then give something to that person. Gets natin, ganun ang compassion ng Lord Jesus Christ. Hindi lang siya feeling, pero ang compassion niya may action. So, si Jesus, nung time na yon, meaning, ang true compassion, hindi siya nag-stay lang sa puso, pero i-move yung hand mo to do something. Gets natin? Paano pag may nakita tayong mga bata sa paligid, yan, naglakad ka sa Giants, ganyan, so alam mo, unsaved tong mga taong to, mga walang magulang, mga kawawang tao, nakakaawa naman. Pero, pag-move ka ng compassion ng Lord Jesus Christ, ang gagawin mo, mag-share ka ng gospel. Kasi kawawa sila. Nagigets po natin, that's how the Lord Jesus Christ healed, fed, taught, wept, and walked with this society
overlook na mga tao. Alam niyo mga kasama nun ng Lord Jesus Christ, yung mga tax collector, mga sinners, mga hindi matataas, yun yung kasama. Kaya nga parang chichismisan si Jesus nung time na yon. Parang sinasabi, bakit yung mga kasama niya, mga sinners, mga tax collectors? Kasi yun yung gustong sinasama ng Lord. Yung mga overlooked. Tapos again, next slide. This is what I've learned. That compassion is love that refuses to look away. Ibig sabihin, pag nakita mong kawawa siya, may gagawin ako para hindi siya maging kawawa. That's compassion for the Lord Jesus Christ. Kasi sa Panginoong Jesus, hindi lang nakakaawa siya. Tapos iniwanan na ba ng Lord Jesus Christ yung crowds? Hindi eh. Kahit marami siyang gagawin that day, pinuntahan niya, not as interruption, pero as people who are in need. Naawa siya, pinuntahan niya, tinulungan niya. So a compassion, it is an act of love, pero you're refusing to look away. Pag nakita ko na, hindi ko parang blind eyes, na magbubulag-bulagan na, wala akong nakita, na bye-bye, ganyan. Pero you saw that, you do something about that. Kasi that's compassion. Ang Lord Jesus Christ, yun yung ginawa niya. So pag may nakita tayong someone na alam natin kailangan ng gospel, nakakaawa yung buhay niya, nag-share ng testimony sa'yo, hindi lang, okay, sige, ganyan. Pero you'll do something. You will not look away. You'll refuse to look away, but do something. Kasi ganun ang Lord Jesus Christ. Kaya niya na-heal yung mga taong yon, naturuan yung mga taong yon. Kasi ang Lord Jesus Christ, yung compassion niya, may action. Hindi siya compassion na feeling lang, pero compassion na may action. Dapat gagalaw ang kamay ko para mapagpala tong mga taong to. Okay? So, ngayon, ang practical expression ng compassion, mag-offer ka ng help before manghingi sa'yo. Pwede ba yung ganon? Na before manghingi, alam mo na ngang kawawa, you'll offer something. Hindi lang awa, pero may action ka. Choosing empathy over judgment. And ang nakita ko dun kay Lord Jesus Christ, standing siya with the hurting. Hindi niya dinidistance yung sarili niya sa mga overlooked, sa mga ayaw ng tao. Di ba minsan ayaw natin sa, kunyari, pulubi, ganyan, magbibigay ka lang, ayan na po, parang ganon. Ayan na po, alcohol nga, parang may ganon. Pero ang Lord Jesus Christ, hindi siya ganon. Meron siyang heart for this kind of people. Baka nga ito yung mga taong uupuan niya, mag-uusap sila together. Kasi kung si Jesus andito ngayon, di siya sasama sa righteous na gaya natin, na mga andami ng alam. Pero sasama siya dun sa mga may kailangan sa kanya. Sasama siya dun sa mga pulubi sa gilid, sasama siya sa mga taong kaawa-awa, yun yung ibe-bless niya. And again, this kind of love should not just be something na amaze tayo. It should be imitated. Gagayahin natin mga kapatid. Hindi to admire lang ng love ng Lord Jesus Christ. Gagayahin natin. This is how we will love other people as well. Ngayon, ang compassion, ang legacy of compassion, ito yung tinatanong. Who around me is weary, hurting, or unseen? How can I respond in love sa mga taong to na nangangailangan ng tulong from me? Na akong binigyan ng Lord ng opportunity makatulong. This week lang, kasi ang prayer ko din talaga sa Lord is to learn generosity. Yun yung matagal nang dinidil ng Lord sa akin. Kasi I want not to be that person na very strong fist when it comes to money. Kasi I want to protect myself from greed. So meron akong devotion this week. Meron doon sa Luke, meron daw isang grand banquet. Tapos ang mga mayayaman, ang iniimbitahan sa grand banquet, opisyal, priest, matataas. Tapos ang sabi ng Lord Jesus Christ, hindi. Ang iimbitahan mo, needy. Ang iimbitahan mo, poor. Kasi daw, sila yung mga hindi ka i-repay. So therefore, I conclude, those people that I need to help with are those people who cannot repay me. Kasi ang bilis magbigay, di ba, sa mga taong kaya kang bigyan pabalik. Reregaluan mo, exchange gift. Exchange gift. Kasi may kapalit. Ganun, di ba? Pero ang Lord Jesus Christ, sabi niya, sa banquet na yan, ang ibitahan mo mahihirap, walang kakayahan, ganyan, para hindi ka nila marerepay. That's the gist. Ganun daw pagtutulong ka. Yung hindi ka kayang bigyan pabalik. So, kunyari, yung mga pulube, eto mga taong cannot repay me. Yung mga
Kaya cell member mo na medyo kulang talaga sa pera, yan, di ako marerepay niyan. Ganon. Ganon daw yung kind ng compassion that we can offer to people as well. Not just na feeling lungkot, pero we will do something. We will act. Sabi nga, di ba, compassion is love that refuses to look away. Nakita mo ng kailangan, tulungan mo na. Okay? So, yung mga taong hindi ka kayang bigyan pabalik, yun daw yung tutulungan natin. Okay? The next naman, is the legacy of obedience. So itong kind ng love na to, ito naman yung love expressed through honoring God's will. Sa John 4:34, next slide, sabi dyan, "My food is to do the will of Him who sent me and finish His work." So dito, ano yung work ng Lord Jesus Christ nung nandito siya sa mundong to? His work is to do the will of the Father, which is for Him to die on the cross para sa bawat isa sa atin. So yun yung goal ni Jesus. Kaya siya nandito, hindi lang para mag-play around, hindi para maghanap ng mapapangasawa, ganyan. Pero ang goal ng Lord Jesus Christ nung nandito siya ay para mamatay on the cross to save us, tayong makasalanang tao. And tingnan nyo dito, sabi, "My food is to do the will of Him who sent me and finish His work." So Jesus declared that obedience is His nourishment. So ano daw nourishment ni Jesus? Paano daw siya manonourish? Gawin ang pinapagawa ng Lord. Di ba pag nourished body, yung hindi, alam ko yung hindi, ano yun? Crack yung lips, ganyan. Kasi ma-water, tapos yung skin, glass skin, walang pimple-pimple, ganyan. Parang ganun, di ba yung mga nourished body? Dito, ang sabi ng Lord Jesus Christ, ang nourishment niya, ang food niya, is to do the will of the Father. Ay ma-obey ang pinapagawa ng. Therefore, obedience is His nourishment. So, yung food niya, hindi nanggagaling sa comfort, hindi nanggagaling sa palakpak ng tao, hindi nanggagaling sa is lang ng buhay, pero doing the will of the Father. So, even when obedience, diba, will lead Him to suffer. Anong naranasan ng Lord Jesus Christ? Nag-suffer siya, na-reject siya. Ultimately, pinako siya sa cross, namatay doon. Pero He did not turn back. Kasi as for Him, ang love na yon is about obedience, pagsunod sa Father. So may mga time ba na merong pinapagawa sa atin si Lord, pero alam natin pwede tayong mag-suffer dito, pwede tayong ma-reject dito, but still, we will do it. Kasi nga, yun yung pinapagawa ng Lord. Sa Gethsemane, dun niya nagawa yung prayer niya na very popular, yung, "Not my will, Lord, but your will be done." Ito yung prayer ni Jesus, "Lord, not my will, but yours be done in my life." So tayo, can we tell that to the Lord? Na kapag meron siyang pinapagawang something sa atin, we can tell this, "Lord, not my will, but yours be done in my life." In my faith journey, one thing that I've learned, that obedience, next slide, obedience is the highest form of trust sa Lord. Kasi even though hindi ko alam yung mangyayari next, gagawin ko. Di ba trust yun? Na kahit hindi ko alam, Lord, sabi mo, tumalon ako dito. Kunyari ganon. Lord, hindi ko alam yung mangyayari. Kunyari ganon. Pero still, Lord, nagtitiwala ako sa'yo, sinabi mo yan, gagawin ko. Yun ang obedience, mga kapatid. And yun yung act of love ng Lord. Love expressed by honoring the will of the Lord in His life. And what's the will of the Lord in your life? Ano yung pinapagawa sa'yo ng Lord? And God is telling you right now, you need to trust Him. Trust Him enough to obey. Because again, obedience ang nourishment ng Lord Jesus Christ. Ang food niya, mag-obey. And let that be our food as well. Our food, our daily food, ay sumunod sa Panginoong Diyos. Obedience is our nourishment as well, kung ganon, kay Lord Jesus Christ. So, ang practical application natin dito, or expression ng obedience, saying yes, kahit maaalis ka sa comfort zone mo, say yes to God. Yung pag-share ng gospel to your classmate, aalisin ka ba nun sa comfort zone mo? Kilala ka nila as someone na, kunyari, ikaw ang popular sa school, influencer ka, ganyan. Tapos, ganon. Tapos biglang sinabi ng Lord, you need to share the gospel. Kahit medyo magbabago yung tingin nila sa'yo, are you still willing to obey the Lord and get out of your comfort zone? Kasi pinagagawa yun ng Lord sa'yo, pero magbabago lang yung tingin sa'yo, pero susunod ka pa rin ba? Yun yung gustong sabihin ng Lord para maka-obey. And obeying even though yung outcomes uncertain. Di ba maraming beses, sino dito may pinapagawa ang Lord pero hindi mo alam what's next?
Lord, pag sinunod ko ba to, maganda yung next? Ayan, thank you sa pagtaas ng kamay. Pero pag sinunod ko ba to, Lord, maganda yung next? That Lord, maganda ha. Di ba minsan ganon? Pero minsan, hindi man natin alam yung outcome, but that's obedience. Kaya nga highest form of trust siya eh. Kasi hindi mo alam, pero susunod ka. Pero for sure, hindi ka lugi sa pagsunod. Merong pagpapala ang Lord sa pagsunod. Meron siyang ibibigay na pagpapala sa pagsunod natin. So, ang obedience, ang legacy of obedience, ask this. What has God already spoken that I still need to obey? Ano yung nasabi na sa akin ng Lord pero hindi ko pa rin masunod-sunod? Pero alam kong gusto na ng Lord na masunod ko na to eh. Pero right now, God is telling you, you need to obey now. You need to show love by obedience. Kasi yun yung kind ng love ng Lord. Full obedience sa Father. And kung nagawa ng Lord, kaya din natin. Kaya whatever it is na sinasabi ng Lord na sundin mo na, obey it. And you will see wonders sa buhay mo kasi nakasunod ka. Okay? Sino dito nakasunod tapos lugi siya? May magtataas ba ng kamay? Sumunod po ako kay Lord tapos lugi ako. Ganito lang binigay ng Lord sa akin. Sabi niya, sumunod ako, tas ganito lang. Wala naman, di ba? Walang ever napahiya na sumunod kay Lord. Kaya I tell you, I challenge you, obey God right now. Whatever it is, obey the Lord. Obedience lang, mga kapatid. So next naman, the legacy of sacrifice. Last na to, dun sa Jesus' legacy na iniwan niya through love. So legacy of sacrifice is the love expressed by giving oneself even to the point of death. So sabi dyan, next slide. So John 15 verse 13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. So ito daw yung love. To lay down your life for your friend. Then next naman sa Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us. While we were still sinner, kailan daw namatay ang Lord Jesus Christ? While we were still sinners. Ikaw ba, willing kang mamatay para sa masama ugali? Lagi kang binabackstab, lagi nagmumura, laging sinasabi sa'yo na ganito ka, ganyan ka. Willing ka ba mamatay doon? Di ba hindi? Willing kang mamatay sa mabait. Willing kang mamatay sa mahal ka din. Pero ang Lord Jesus Christ, this is the love of the Lord, na while we were still sinners, Christ died for us. That's the legacy of sacrifice of the Lord Jesus Christ. So, nung namatay siya for us, makasalanan ka na. Pero still, hindi siya nagdalawang isip na willing ba ako mamatay para sa mga taong to. Walang double-mindedness, ginawa niya agad. So, next slide, sabi dyan, the cross stands as the ultimate declaration of love. Ang cross, kung saan namatay ang Lord Jesus Christ, that's the ultimate declaration of love ng isang tao sa'yo. None compares to this kind of love. Alam kong 24 years pa lang ako nabubuhay, pero I have never found a love like this. Wala talaga. Walang ibang pagmamahal na magagaya mo sa pagmamahal ng Lord. Hindi ko alam sa mga 80 years na sa mundong to kung nakahanap sila ng love that satisfies. But as for me, only the love of the Lord satisfies. Kaya hindi ka lugi pag ang pag-ibig ng Diyos yung kinuha mo. Okay po? So, ang Lord Jesus Christ, binigay niya yung buhay niya freely, willingly, completely. Freely, walang bayad. Ibig sabihin, namatay siya sa'yo kahit wala kang kapalit na ibibigay. And then, ang love ng Lord Jesus Christ, willing. Hindi siya, ano ba yan? Mamamatay ako sa mga taong to. Na hindi siya ungrateful. Parang, ba yan eh? Hindi mareklamong kind ng love, pero willingly. Ginusto niya para lang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Imagine that. Sino tong Diyos na to na mahal ako na willing mamatay for me para lang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Again, saan ang patutunguhan ng bawat isa sa atin? Impyerno, mga kapatid. At walang kahit na sinong makakapagligtas sa'yo doon. But thanks be to God, Jesus entered this world. He died for each and every one of us. Okay, yun yung tunay na pag-ibig. Yun yung pag-ibig na inaalala natin ngayon. This is the same love na we're called to follow. This is the same love na gusto ng Lord na magawa natin. Next slide.
sabi nga dyan, a Christian life is a crucified life. Anonymous. Hindi ko maalala kung sino nagsabi niyan, pero sabi nila na a Christian life is a crucified life. And totoo yun mga kapatid, na pag ikaw ay Kristiyano, ang daming mga bagay na hindi mo na magagawa na nagagawa mo noon. And ang daming mga bagay full of sacrifices, marami kang gagawin, but worth it. Kasi para sa Lord lahat. So next, sabi dyan, the legacy of Jesus is clear. It is a love that serves. Kanina naalala niyo yung service ng Lord? Na kahit napakataas niyang Diyos, naglingkod siya. And that's something that we should follow. It is a love that forgives. Na nakapako siya on the cross, hindi pa nagre-repent yung mga taong yon, pinatawad niya na agad. Sabi niya agad, Lord, forgive them. Hindi dun sa panahon na, sorry na, Jesus. Sige na, patawarin mo na kami. Tapos doon lang sinabi ni Jesus na, okay, Father, forgive them for they do not know. Hindi eh. Hindi pa humihingi ng kapatawaran, sabi niya agad, Father, forgive them. That's something that we should follow. Even hindi nagrepent, you can still forgive that person. Next, it is a love that sees. Compassion, it is a love that refuses to look away. Pag nakita mo na, you will do something para itong taong to matulungan mo. Next, love that obeys. Then next, love that sacrifices. Yung love nagsasacrifice. And next slide, sabi dyan, etong kwentong to, bakit ko kinuwento yung love ng Lord? Hindi para lang ka-amazan natin. Hindi lang para ma-admire lang natin. This is not just His story of love, but it is our calling, mga kapatid. This is the same calling na gustong gawin ng Lord, gusto ng Lord na gawin natin. We will be that person of love that serves, person that forgives, person that sees, person that obeys, and person that sacrifices. Yun ang tawag ng Lord sa atin. So next slide. Sons and daughters, it's your time to live a legacy you want to live. Yung may time na we're talking about legacy, and then ang sabi na ang iiwan mong legacy is the life that you live here in this world. So, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan at yan lang din yung legacy na iiwan mo next time. So, would you want to change how you live? Para you live a legacy that lasts. You live a legacy that will be imitated by the next generation. So ngayon, dahil andito na sa puso natin ang pag-ibig ng Lord, iba na ang pag-ibig na dumadaloy sa puso ng taong lumalakad kasama ang Lord. So iba ka na magmahal ngayon. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na magmahal ngayon. Okay? Dahil iba ka na magmahal ngayon, marunong ka na magpatawad, marunong ka na mag-forgive, marunong ka na ng lahat ng yan. Kasi nakopya mo yan kay Lord. At yan ang love na nagfa-follow. Yan ang love na nasa puso mo ngayon. Pero 'di ba, growing up kasi, sabi ko nga kanina 'di ba, kinreate tayo ng Lord to love and be loved. Ganun tayo kinreate ng Lord. Pero, growing up, sinaktan ako ng taong to, ganito, grabe ko siya mahalin, tapos ganyan niya lang ako mahalin. Sige, hindi ko na siya mamahalin kung paano ako magmahal. 'Di ba? Na-unlearn natin yung love na tinuro ng Lord sa atin. Gets mo natin, di ba na-unlearn natin yung love na tinuro ng Lord sa atin kasi nasasaktan tayo. So nadidistort yung view natin sa buhay at yung pain, nagiging identity natin. But nung na-receive natin ang Lord Jesus Christ, it produces healing. It produces restoration, strengthening, empowering, building us to who we really are, which is sons and daughters of God Most High. Kaya mga kapatid, wala na tayong excuses na hindi mo pa rin kayang magmahal. Kasi, ang pagmamahal na nasa puso mo ngayon, love of Jesus. Kaya again, no excuses. I can love others the way Jesus loves me because I receive first the love of the Lord sa buhay ko. Nagigets po natin yon? Kaya wala na tayong excuses na hindi natin kayang magmahal. Now, the challenge is, next slide, we should pass the same love you received from Jesus. Kailangang maipasa mo itong same love na to sa ibang tao. And, next slide. Jesus is the legacy we carry and pass on from generation to generations. And how we do that? Next slide. 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Ngayon, na natanggap mo na ang love ng Lord Jesus Christ sa'yo, you will do everything in love. Pagsakay ba ng jeep, ate, paano ko gagawin do everything in love?
do everything in love. Sabi dyan, do everything in love. Whatever it is, anumang gagawin mo, do everything in love. Kasi ngayon, ang nasa puso mo na ay ang pag-ibig ng Diyos. Na I want to make sure that san man ako makarating sa buhay na to, I leave traces of love behind me. Na kung saan ako aapak, meron diyang biglang heart na mark. Kasi nakapunta ako dyan. Punta naman akong Imus, nakapunta ako doon, may heart dyan na mark. Kasi meron ng love. Wherever you go, you leave traces of love behind you. Kasi you're a loving person na. Ganun ka ginawa ng Lord. And as a Christians, napakarami nating opportunity to impact many people. Di ba parang iniisip natin, yung may mga platform lang. Kunyari, pag influencer ka lang, pag preacher ka lang, ganyan. Hindi. Kahit sa pamilya mo, pwede kang maging influencer. Sa mga little friends mo, kahit dalawa lang kayong magkaibigan, you can be an influencer by influencing that one person that you have. You can influence others. Hindi siya totoong para lang sa mga merong platform in life. Okay po? So how are you building your legacy today? Yun ang tanong natin. Paano mo binibuild yung legacy mo ngayon na gusto mong mapasa? Now that we receive the love of the Lord, I want to be clear with this then. Next slide. A lost love cannot build a legacy of love. Kasi mga kapatid, aminin man natin sa hindi, somehow, some way, we receive the love of the Lord, but we have lost it. Like we did at first. Na hindi kasi effectively makakapag-share ng love ang taong lost ang love. Ang taong hindi filled ng love ng Lord. Sabi dito sa next slide, Revelations 2 verse 5, consider how far you have fallen. Sa version ng NLT ata or ESV, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Sabi ng Lord, iniwanan mo yung una mong pag-ibig sa akin. And that lost love cannot pass that same love of the Lord Jesus Christ kapag lost yung love mo. What lost love looks like? It's like apathy. Kung narinig nyo na yung term na psychology, ganyan, apathy, yung nawalan na siya ng motivation in life, nakahiga na lang siya, tapos wala na siyang gustong gawin, may tinatawag na spiritual apathy. Spiritually, demotivated ka na. Spiritually, wala ka nang gustong gawin. It's like di ka na excited kay Lord, di ka na nahahabag sa mga taong lost. Kanina, di ba, nakaka-amaze yung love ng Lord Jesus Christ. But again, hindi lang to be admired yung love na yon, but to be imitated. So we need to follow that. But you cannot follow that if your love for the Lord have lost. Hindi mo yan kayang mabigay pag yung puso mo wala sa Lord. Gets natin? So ngayon, what lost love looks like. Una, drifting away from the Lord. Jesus is not your first love anymore. Hindi na siya yung first love mo. Let's check. Baka tayo na to. Baka tayo na yung iba na yung gusto, iba na yung mahal na mahal. Hindi na si Lord yung pinaka nagsasatisfy sa atin. Hindi na si Lord yung pinaka gusto ng puso natin. Again, you will not be effective in building a legacy and in passing something to the next generation if you have lost your love of the Lord in your life. And right now, if you've been drifted away from God, God wants you to come back to Him. If Jesus is not your first love anymore, come back to God. Because again, hindi mo mapapasa ang legacy na to if you have lost your love for the Lord. Pangalawa, half-hearted love for God. Ate, mahal ko pa rin si Lord. Andito nga po ako eh. Pero sapat ba ang half-hearted? Deserve ba ng Lord yung half-heartedness mo? Or yung tira-tira mong pag-ibig? Hindi deserve ng Lord yon. Ang tawag ng Lord sa atin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan ang tawag ng Lord sa atin. So, kapag ikaw, half-hearted yung love mo for God, that's a lost love. Because I don't believe na ang taong may punong-puno ng pag-ibig kay Lord ay half-hearted ang love para sa Lord. Kasi hindi deserve ng Lord yon. O kaya, drifted ka na sa Lord. Hindi ka na excited sa Lord. Hindi ka na nahahabag sa mga taong kinahabagan ng Lord. And next naman, sa Matthew 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So I want you to listen to this. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. And ang recipient ng letter na to, hindi outside, but inside the church. Ang pinapatungkulan ng mag-grow cold ang love
ay nasa church, mga kapatid. So, hindi siya outside. So, tayo, ang pinapatungkulan ng Lord, na dahil mag-i-increase na ang wickedness sa mundong to, ang mag-grow cold na love, tayong mga Kristiyano. And I believe you don't want that. Walang may gusto nito, na lost yung love natin sa Lord. It's among us. Sabi sa 2 Timothy 3, 1-4, "But mark this, there will be terrible times in the last days." Next slide. Next. "People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good." Next. "Treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God." When Christians lose their love for God, it looks like this. Lover na siya ng sarili niya. Comfort ko ang mauna, hindi si Lord. Inaantok pa ako, conquest time ko, pero matutulog ako a little longer. Kasi kawawa naman ako, pagod na pagod ako, tapos magko-conquest pa ako. Lovers of themselves. Next, lovers of comfort, lovers of money, not lovers of God. Kung gusto nyo makita ano ang lost love, ito yun. Hindi na si Lord ang pinakamahal ng puso, kundi sarili. Meron ako ng teacher nung junior high school, sabi niya lagi, kalaban ng pagmamahal or pagtitiwala mo sa Diyos, ang pagmamahal at pagtitiwala mo sa sarili mo. It's always been like that. But of course, God doesn't want you naman to dislove yourself or unlove yourself. Pero ang Lord ang mauna more than us. So if at some point, we have lost our love for the Lord, you make God your list priority. Priority pa din, ate. List lang. Baka ganon. O kaya, nakalimutan mo na totally ang Lord. That's lost love. Ngayon, can you really renew a lost love? Next slide. Can you renew a lost love? Next slide pa ulit. Yan. Yes. Lost love can be rekindled and renewed because mahal ka ng Lord. You know, I think if hindi tayo mahal ng Lord, pababayaan ka na lang niya dyan sa lost love na yan. Pero again, since we're talking about the love of God, tutulungan ka niya makabangon, makabalik. Kung naiwala mo yung pag-ibig na to, God wants you to rekindle and to renew that love that you have lost. Ang Kristiyano, pag nawala niya ang love, yung love niya for God and love niya for people, they cannot build a legacy of love until you return to your love for God. Kasi hindi mo magagawang makapagpasa ng legacy ng hindi pag-ibig ang motivation. Kasi sabi sa isang verse, love compels us. It is love that compels us. Ibig sabihin, hindi takot, hindi kaba, hindi responsibility, hindi duty ang magpupush sa'yo, ba't mo ginagawa lahat? Love dapat. So pag ginagawa mo ang ministry, dahil duty yan or responsibility, hindi yan love. Lost love yan. Kung nagpupunta ka ng church kasi kailangan, kasi ito ang duty mo as a Christian, kailangan mag-attend ng cell group, kailangan magpunta ng church, lost love yan. Kasi ang dapat nagko-compel sa'yo, ang nagfu-fuel ng passion in you, love. So kapag hindi na love, lost love ang meron tayo. But God is good. Sabi niya sa Revelation 2, 4-5, sabi niya dyan, di ba sabi niya, "But I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Now, remember from where you have fallen, repent, and do the work you did at first." First point, mabilis lang. First point, for you to come back to that love na ginagawa mo lahat because of love. Hindi duty, responsibility, hindi sinabi ng cell leader mo. But love, kasi yun yung gusto ng Lord. Do everything in love. What fuels us? Kung anong nangyayari, kung ba't natin ginagawa lahat, love lang. Una, remember your first love. Recall your original passion for God. It should be as strong as it is when you first believe Jesus. It should be strong as it is when you first believe in Jesus. Remember, you encounter God, your EGR, dapat dun ka babalik. Kung naiwala mo yun, lost love yun. Sayang, kasi nagmi-ministry ka, build ka ng build, tapos hindi na
because of love? Parang wala rin. Kasi again, a lost love cannot build a legacy. Kasi hindi yan according sa love ng Lord. So again, come back to that kind of love. Again, it should be as strong as it was when you believe in Jesus. Hindi ka papayag na matamlay ka. Hindi ka papayag na apathetic ka. Yung sabi ko kanina, yung matamlay ka, discouraged ka. Pero gagawin ko, ate. Pagod lang talaga ako. Pero gagawin ko, hindi. Hindi ako payag na gano'n na parang, ate, gagawin ko naman. Pagod na pagod lang ako. Ang hirap lang. Hindi, gagawin ko ng masaya ako. Gagawin ko kasi mahal ko ang Lord. That's the calling of God in us. Hindi natin gagawin kasi kailangan, kahit pagod, matamlay, gagawin. Hindi ka papayag na hindi si Lord ang pinakamahal at hindi pinaka-iniibig ng puso mo. Dapat si Lord, palaging si Lord. Hindi ministry mo, hindi ibang tao, dapat si Lord ang pinakamahal mo. So yan yung number 1. God wants you to come back eh. Number 1, remember your first love. Pangalawa, repent and turn back to God. Acknowledge mo yung areas kung saan nag-grow cold yung love mo kay Lord. And intentionally choose to return to loving God wholeheartedly again. Repent tayo mga kapatid. Nalayo tayo sa Lord. Hindi na same love as before. We can repent and we can turn back to God intentionally again. I-retrace mo yung steps mo kung saan ka na-lost. Retrace your steps where you lost it. Remember where you drop your keys, then pick them up again. Saan mo nahuhulog yung keys mo? Saan mo naihulog yung passion mo kay Lord? Puntahan mo ulit, kuwain mo, balikan mo si Lord. Repent and turn back to God. And pangatlo, do the work you did at first. Serve again. Kanina, 'di ba? Paano naglalove ang Lord? He served. Serve again. Forgive again. Minsan, ang galing-galing mo maglingkod pero di ka marunong magpatawad. Pwedeng ganun eh. But serve again. Forgive again. Obey again. Sacrifice again. Share Jesus again. Maybe nasa church ka pero hindi ka na nag-share about the love of the Lord Jesus Christ. Lost love yun, mga kapatid. Kasi I don't think na pag mahal na mahal mo ang Lord, hindi mo siya i-share sa iba. Kasi pag punong-puno ng pagmamahal ng Lord yung puso mo, it's easy for you to share the gospel to other people. So what's stopping you right now? Is it because you lost the love na pinapabalik sa'yo ng Lord? So do them. Whether you feel it or not, do them. Keep doing it. It may not be immediate, but continue to pursue Jesus. Return to the simple thing. Intimacy over everything. My intimacy with the Lord over everything. Kahit ako ay basta, mauuna ang Lord. Ang pagmamahalan muna namin ng Lord bago ang iba. Pagmamahalan muna namin ng Lord bago ang ministry. Kami muna ni Lord bago ang iba. Okay, balikan natin yon. Rekindle your love. Pag-apuyin mo uli yung pag-ibig mo sa Panginoon, kapatid. If not, sadly, etong verse na to, ang ganda, sabi lang ng Lord, remember your first love, repent and turn back to God, do the work you did at first. Pero alam mo, may sinabi din ng Lord dyan. Revelation, di ko lang na-flash, pero dun din, Revelations 2 verse 5. Sabi ng Lord doon, if not, okay lang naman. Kung hindi ka babalik sa first love mo, kung hindi ka magre-repent at hindi ka tatalikod sa mga nagawa mong mali, kung hindi mo uulitin yung mga pinagagawa ko sa'yo, okay lang. Pero, pag hindi ka nagrepent, I will come to you and I will remove your lampstand from its place. So sige, dahil ayaw mo, ako na lang pupunta dyan. Tatanggalin ko na lang yung liwanag sa'yo. Completely. Kasi, ayaw mong balikan yung love na yun. So God is telling us right now, again, a lost love can build a legacy. It will fail. It will not last. Kasi lost yung love na yun. Kasi sabi nga ng Lord, you do everything with love. Love remains. So now, balik tayo sa first love natin sa Lord. Gusto ng Lord makabalik ka. So I would like to release a prayer for every one of us right now. So, huwag tayong mahiya. I will ask every one of us na kung sino yung alam niyang na-lost niya yung love niya kay Lord at first. Yung love ng Lord na nilagay ng Lord sa'yo nung unang-una mo siyang makilala and then nawala yon. Do not be shy because the Lord wants you right now to come back to Him. So this will be an act, an action wherein you're telling God, Lord, ako yun. And right now, I want you to bring back the love that I have lost.
Lord, maibalik mo po muli. Ang gagawin lang, tatayo lang. And then, do not be shy sa mga katabi mo. Because right now, God is moving. God wants to bring back the love. So right now, stand sa feet mo ngayon. If you're that person na naiwala yung love mo, it's not nakakahiya. It's not something na hiyang-hiya akong gagawin ko. Because God wants to restore the love that you have lost. So ngayon, I will pray for you guys. And as I pray for you, sabi natin sa Lord, Lord, I want my first love, Lord, makabalik. Gusto ko po uling makabalik, Lord God. God wants to move today. Yung rema ko nga po, before I do this, God wants this more than I do. More than I want you guys to receive the love of God, more than I want your heart to be changed, God wants that first. Siya ang gustong makabalik kayo sa love nyo kay Lord ngayon. So right now, let's close our eyes. And I want you to pray first. Kayo muna. And tell to the Lord, Lord, I have lost my first love. You know, being honest is very freeing. Sobrang nakakapangpalaya ang puso na totoo sa Diyos. So tell God, Lord, I lost my first love. I lost my love, but I want to build a legacy. Gusto ko pong mag-iwan. Gusto ko pong iwanan ng pangalan mo, Lord. Pero hindi ko itong magagawa without your love. So God, please, bring back my first love because I want to come back to you, Lord. Tell that to the Lord. Open your lips. Speak to God. Tell that to the Lord. Do not waste this opportunity na may gagawin ng Lord at may ibabalik ang Lord. Allow me to pray for you, Lord. Right now, thank you for this very honest people. And Lord, we are acknowledging that we have lost our love for you. Lord, hindi na siya sing-init at hindi na siya sing-alab ng pag-ibig namin sa iyo nung una. Na Lord, kahit mamatay kami, gagawin namin lahat para sa iyo. Hindi na po ganun yung statement namin ngayon. Pero right now, oh God, thank you. Thank you, God, because you have your ways para maibalik kami palagi sa pag-ibig namin sa iyo. And right now, Lord God, nakikita po ninyo ang mga kapatid namin. Nakikita niyo po kami, Panginoong Diyos. We want to go back to our first love, oh God. So right now, Panginoong Diyos, we want to make right again with you. Gusto po namin ulit maging tama before you, God. We want to love you more than anything, Panginoong Diyos. We want to love you more than anybody, more than the things that we're doing, more than our dreams, more than our passion, Lord God. We want to do something for you, Lord God, na ang pinaka-motivation ay ang pag-ibig po ninyo sa amin. Kaya right now, Lord, nakikita niyo po ang puso ng mga kapatid ko, Lord. By your Spirit, ibalik mo yung pag-ibig na to sa puso ng mga kapatid ko right now in Jesus' name. Accept it, mga kapatid. Receive the love of the Lord right now in your heart so that you can do something, you can pass the love of the Lord by having this same love. So right now, Lord God, salamat po, Panginoong Diyos. We're so sure wala pong kahit anong kaba, wala pong anumang pagdududa na ngayon, binalik nyo na po ang aming pag-ibig sa inyo, Lord God, and you will not take this away from us since we come before you, Panginoong Diyos, at ginawa po namin yung steps that you want us to do. Kaya ngayon, Panginoon, salamat po. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat po, Lord God. We praise you, Lord. We honor you, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. So now that you have rekindled and you restored your love for the Lord, I want you to remember that this is your time to build your legacy. And as you pass the legacy to the next generation, ito yung verse na sinasabi ko kanina sa next slide. Before that,
Yan. Sa 1 Corinthians 5:14-13, "For it is the love of God that fuels our passion. For Christ's love compels us." Ano uling magko-compel sa'yo na gawin lahat ng bagay? Love ng Lord. Okay? So, now, it is and will always be the love of God that will fuel you and compel you to obey, to love others, to sacrifice, and to build a legacy. Not duty, not fear, not pressure, pero yung pag-ibig mo lang kay Lord. So ngayon, next Jan. Ayan. So this will be our activity. Mabilis lang. Legacy letter. So write a letter to the next generation. What do you want to say to the next generation? If this will be your last day on earth, what do you want to say to the next generation and to the people you will leave behind? Ako kunyari, if I will write something for the next generation, I want you to know, next generation, Jesus is the best thing that has ever happened to my life. Accept Jesus, believe in Jesus, love like the Lord Jesus Christ. So yun yung isusulat ko na mababasa ng next generation. Ngayon, next slide. Gumawa ako ng QR code. So, pakiscan naman sa merong mga data. Go guys. So yan, pag in-scan nyo yan, dun yung masusulat yung letter nyo sa next generation. Ngayon na, mabilis lang, hindi siya kahit sobrang dami. Maikli lang, love Jesus, love like Jesus, tas isubmit lang natin. So, ayan lang siya. So, 1 minute lang. Go guys, 1 minute. Sulat lang natin yung gusto nating sabihin sa next generation. And I'm planning na, hindi pa sure, pero baka i-ano natin yan, i-gather natin, collect natin, and then let's post it sa SND page natin. And let's see yung mga letter natin, the legacy letter of SND to the next generation. It could be anonymous, pwedeng kahit walang pangalan, pero it will be great kung nakasulat yung pangalan mo, Denise. Ganyan. So guys, gawin natin, 1 minute lang. Go na. Kahit Tagalog pwede, kahit maikli lang. And then, magko-closing prayer na ako. Malilimutan nyo na yan mamaya eh. Kaya ngayon na, scan nyo na, tapos sulat nyo na. Kasi wala tayong paper and pen eh. So ito na lang. Para wag nyo na malimutan. Nakapag-submit na. Submit on time. Okay, last 30 seconds. Okay, 10, 9, 8, 7. Meron pa nag-scan. 6, 5, 4, 3, 2, wala na. Okay na guys, 1. Okay, thank you everyone. So let's close in prayer muna. Let's pray. Father, we praise you, God. We thank you for your love. Thank you for allowing us to remember the legacy of love that the Lord Jesus Christ lives for us. And today, Lord, we're very amazed how much you love us, Lord God. But we want to pass the same love to the next generation. And I pray, Lord, lahat ng sinulat namin doon, our letter and our message to the next generation be done in Jesus' name. Mangyayari po ito, marinig po ito ng next generation. And we believe, Lord God, na mawala man kami sa mundong to, we played our part. Na kami po ay nakapag-ambag para sila ay makakilala din sa Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord. All glory and honor belongs to you. Ito po yung aking prayers in Jesus' name. Amen. Yan, very encouraging at nakaka-move yung message natin today, no? Sabi nga, ang totoong pagmamahal ay naglilingkod, nagpapatawad, with compassion, with action, with obedience sa Panginoong Diyos. At
And if ever na naiwala natin yung pagmamahal na yon, pwedeng bumalik, mga kapatid. Just say yes to the Lord and return to Him. Ngayon naman po, dako po tayo sa ating tithes and offering. Tinatawag po natin ang ating mga ushers. And after po na ating tithes and offering, may foods po that will be distributed. And then may video po tayo na papanoorin habang kumakain po. So just sit still and panoorin po natin. Sige po, let us pray. Heavenly Father, Jesus Christ, salamat po muli sa message na napakinggan po namin. Salamat, Lord, for your grace, for your mercy, for your unconditional love and patience sa bawat isa po sa amin. Lord, truly, everything we have, lahat po ng meron kami, kung sino po kami right now, galing po sa inyo. At wala po kaming maipagmamalaki, Lord God, sa inyo. Nabubuhay lang po kami dahil sa habag nyo. Lord, salamat po for all your goodness that you have done in our lives. Lord, as we give to you our tithes and offering, I pray na hubugin nyo po yung puso ng bawat isa sa amin to be a cheerful giver, to be a generous giver, Lord, sa inyo at sa lahat po ng mga tao. And yung puso na nagtitiwala po sa inyo, Lord God. Lord, we pray na yung mga makokolekta pong money ngayon, magamit po for the advancement of your kingdom at malugod po kayo sa pagbibigay po namin. Salamat po, Lord. And we also pray for the food na pagsasaluhan po namin. Bless these foods na maging kalakasan po ng aming katawan. And bless the hands, Lord God, that prepare this food. In Jesus' name we pray. Amen.
pakikipagtagpo sa Panginoon, sama-sama tayong marirealign ulit sa pangit ay